Lumipat ang tagpo sa labas ng Brightmon Pavilion at doon ay paulit-ulit na napabuntong hininga ang matandang si Ba Changhe habang nakatingin kay Li. Para sa kanya ay wala sa katinuan si Li dahil agad na itong naging mayabang matapos magkaroon ng kakaunting lakas. Sa tingin pa niya ay hindi na magtatagal bago ito tuluyang mapapaslang kagaya ng iba kaya dapat daw itong maturuan ng leksyon. Sa kabilang banda naman ay bahagyang ngumiti si Little 8 nang makita ang pagiging agresibo ni Lee gayong labis niyang hinangaan ang ganon na tapang. Saad pa niya na napakabangis ng paraan ng pakikipaglaban nito at hindi siya makapaniwalang may isang kabataang naglakas loob na hamunin ang lahat ng prodigy ng mundo. Bagamat taliwas daw ito sa low profile na estilo ng Death God Palace ay lalo lamang tumaas ang tingin niya kay Lee kaya suportado raw niya ang mga pinaggagawa nito. Nang marinig naman iyon ni Ba Changhe ay hindi nito napigilan na magalit dahil ang ganong pag-iisip daw ang magpapahamak sa kanila. Idinagdag pa nito na kung magpapatuloy ang ugali nila Little 8 at Lee ay siguradong darating ang araw na mabubura ang Death God Palace sa pamumuno ng mga ito. Samantala naging seryoso naman ang ekspresyon ni Master Lee habang paulit-ulit niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Lee gamit ang voice transmission technique. Gayunpaman ay laking gulat niya nang matuklasang direktang hinarangan ni Lee ang lahat ng kanyang transmission kaya wala ni isang salita ang nakarating dito. Dahil doon ay hindi niya napigil ang itanong kung kailangan na ba raw nilang makialam at pigilan si Lee bago pa man humantong sa mas malaki ang kanilang magiging problema. Subalit kalmado lamang na sinabi ni Little 8 na mas mabuting manood muna sila sa ngayon gayong ang bilin lang naman daw sa kanila ay ang wag hayaan na labanan ni Lee si Leon Xiao. Pero mukhang hindi rin naman maiiwasan ang paghaharap ng dalawa sa arena kaya sa halip na makialam sila ngayon ay mas mabuting gamitin nila ang pagkakataong ito upang makita ang tunay na kakayahan ni Leon Xiao. Sa ganoong paraan ay mas magiging handa raw sila sa tunay na labanan at mas lalong tumaas ang tsansa nila na manalo sa kompetisyon. Bahagya namang tumanggo si Ba Changhe matapos marinig ang paliwanag ni Little 8 senyales na sumasang-ayon na rin siya sa pananaw nito. Samantala sa loob ng City Lord Mansion ay nakatitig si Ruan Hangyo sa water mirror habang hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwalang ang isang kabataang nagmula lamang sa Southern Region ay nagawang wasakin ang isa sa pinakamalakas na atake ni Ruan Zimao sa pamamagitan lamang ng isang sigaw. Para sa kanya ay imposibleng mangyari iyon kahit pa mas mataas ng isang maliit na antas ang lakas ng kabilang panig. Sa kabilang banda ay nanatiling kalmado si Jiang Churan habang pinagmamasdan ang nangyayari. Ayon sa kanya kung tama ang kanyang hinala ay ang kapangyarihan ng ancestral bloodline ang dahilan kung bakit biglang tumaas ng dalawang maliit na antas ang lakas ni Lee. At kung tunay nga raw na nagising nito ang ancestral bloodline ng monster race ay malaki ang posibilidad na matalo si Ruan Zimao sa laban na iyon. Agad naman na natigilan si Ruan Hangyo bago agad na nag-alala dahil hindi niya mapigil ang isipin kung ano ang dapat nilang gawin. Bilang pinuno ng 7 Prodigy ng Eastern Region ay naniniwala siyang hindi maaaring matalo si Ruan Zimao kaya tinanong niya si Jiang Churan kung may pwede ba silang gawin. Ngunit napabuntong hininga lamang si Jiang Churan bago ipinaliwanag na walang sinuman ang hindi maaaring matalo sa mundong ito. Siya nga raw bilang City Lord ng Red Moon City at dating kinikilalang pinakamalakas sa Eastern Region ay naranasan din ang matalo noon kaya para sa kanya ay walang masama sa pagkatalo. Isa pa kung hindi raw mararanasan ng isang tao ang pagkatalo ay tiyak na hindi ito tunay na makakaranas ng pag-unlad kaya kung mabibigo man si Ruan Zimao ngayon ay maaaring hindi iyon isang masamang bagay kundi isang pagkakataon upang lalo pa itong lumakas. Bumalik ang tagpo sa loob ng Brightmon Pavilion at sa gitna ng arena ay muling naitulak pa atras si Ruan Zimao habang nag-uumapo ang galit at pagkabigla sa kanyang puso. Dahil doon ay wala na siyang anumang pag-aalinlangan at agad niyang ibinuhos ang lahat ng sovereign chi sa kanyang mahabang espada. Malinaw na balak niyang ilabas ang pinakamalakas niyang atake upang mabawi ang kanyang dignidad. Nang makita iyon ay bahagyang ngumisi si Lee habang sarkastikong inisip na mukhang naghahanda na ang kanyang kalaban na gamitin ang huling alas nito. Kasabay nito ay muling umalangaw ang kanyang malamig na tinig habang ipinapakita ang kanyang walang kapantay na kumpiyansa. Sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw ang kulay dugong bloodline pattern sa kanyang mukha at patunay iyon na muli niyang ginising ang kapangyarihan ng ancestral bloodline ng monster race at sa isang iglap ay yumanig ang buong kalangitan sa nakakatakot niyang aura.
Si Leon Xiao naman ay bahagyang naging seryoso dahil ngayon ay malinaw na sa kanyang naging kabilang na si Li sa monster race. Ang taglay pa nitong bloodline ay mula sa pinakadalisay na dugo ng mga monster race kaya naman higit itong mas malakas kahit pa ikumpara kay Demon Lord Shang. Maya-maya pa ay walang pag-aalinlangan ng pinakawalan ni Li ang lakas ng kanyang bloodline habang nababalutan ng nagyayelong essence chi ang kanyang kamao. Dahil dito ay mabilis na bumaba ang temperatura sa paligid na para bang biglang dumating ang matinding taglamig. Kasabay nito ay pinakawalan din ni Ruan Zimao ang kanyang pinakamalakas na sword intent kaya isang napakalaking liwanag ng espada ang hamati sa kalangitan habang taglay ang lahat ng kanyang galit. Subalit na natiling malupit ang katotohanan gayong sa sandaling magsalpukan ang dalawang pag-atake ay agad na nadurog ang napakalakas na sword intent sa ilalim ng kamao ni Li. Ang matindi pa doon ay hindi man lamang nagawang pigilan ng espada ang atake ni Li kaya tuloy-tuloy na sumalakay ang naglalakihang fist intent nito hanggang sa malakas itong tumama sa dibdib ni Ruan Zimao. Kasunod nun ay isang malakas na pagsabog ang agad na umalangaw-ngaw kasabay ng pagtalsik ni Ruan Zimao sa malayo dala-dala ang pinsala na natamo niya. Halos madama naman ang ibang mga naruroon sa tindi ng pagtalsik ni Ruan Zimao kaya naman ang ilan sa kanila ay makikitang tumilapon sa ere. Ang ilan naman ay sobrang nagulatang dahil bagamat inaasahan na nila ang magiging resulta ng makapasok si Li sa 2-star Martial Sovereign Realm ay hindi pa rin nila napigil ang mabigla sa kanilang nasaksihan. Sa loob lamang ng dalawang galaw ay tuluyan na nasupil ni Li si Ruan Zimao na kinikilalang pinuno ng 7 Prodigy ng Eastern Region. Sa mismong sandali namang iyon ay biglang sumulpot si Beng Lei Feng sa tabi ni Ruan Zimao upang suriin ang mga sugat nito na tinamo. Subalit nang tingnan ni Beng Lei Feng ang pinsala ay hindi nito napigil ang magdilim ang mukha nang maramdaman ang lakas ng cold poison na tumama sa katawan ni Ruan Zimao. Ayon pa kay Beng Lei Feng ay kahit siya mismo ang humarap sa isang kalaban na kasing lakas ni Li ay bagamat hindi siya magdurusa ng ganoong kalaking pagkatalo ay napakaliit pa rin ang tsansa niyang manalo. Pagkatapos nun ay malamig niyang tinanong kung saan natutunan ni Li ang Eye Secret Art na ginagamit nito gayong kaparehas na kaprehas daw ito ng secret technique nila sa Beng Dark Palace. Nang marinig iyon ay bahagya lamang ngumisi si Li at walang paggalang na sinabing hindi lang naman daw ang Beng family ang may karapatang gumamit ng ice technique kaya hindi niya raw kailangan na magpaliwanag. Idinagdag pa niya na kung hindi raw kumbinsido si Beng Lei Feng ay maaari itong humarap para labanan siya ngunit kung wala naman daw itong balak lumaban ay mas mabuting manahimik na lamang ito. Matapos sabihin iyon ay malakas siyang humalaklak habang dahan daw ang ibinaling ang kanyang tingin kay Leon Xiao. Kasabay nito ay malamig niyang hinamon ang kabilang panig na tapusin na ang lahat ng bago at lumang hinanakit nila sa isang laban. Agad namang napunta ang atensyon ng buong karamihan kay Leon Xiao dahil para sa kanila ay napakalaki ng agwat ng cultivation nito kumpara kay Li kaya labis daw silang naguguluhan. Mas nararapat pa raw sanang si Cheng Haomiao ang hinamon sa labanan dahil sa tingin nila ay ito na lamang ang may kakayahang pigilan ang yabang ni Li at maibalik ang dangal ng 3 rehiyon. Sa kabilang banda naman ay bahagya lamang ngumiti si Leon Xiao bago kalmadong sinabi na isang piging lamang ang nagaganap rito kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawing magulo ni Li ang lahat. Idinagdag pa niya na kung iyon ang tinatawag nitong martial path ay hindi na nakapagtatakang tawagin itong unggoy ng Southern Region. Ayon pa sa kanya ay dapat sana'y gumawa ito ng mas magandang imahe para sa kanilang rehiyon upang hindi na raw sila pagtawanan pa at maliitin ng iba. Sa mga sinabi naman ng ating bida ay malamig lamang na sumunghal si Li at sinabing wala siyang pakialam sa mga walang saysay na salita. Ang gusto lamang daw niyang malaman ay kung mangangahas bang lumaban si Leon Xiao o hindi. Muli namang tumangging sumagot ng direkta si Leon Xiao bagkus sinabi lang niya na hindi sa natatakot siyang lumaban kundi direng-diri lamang daw siyang gumawa ng hakbang laban kay Li dahil wala siyang makitang sapat na dahilan para gawin iyon. Pagkarinig naman sa sagot na iyon ay mabagsik na humalaklak si Li habang sinasabi niyang hindi pa niya naiisip kung paano niya pahihirapan si Leon Xiao dahil para sa kanya ay napakagaan ng lahat ng parusa sa mundong ito. Ang tanging nais niya lang raw ay ang madala ito sa Death God Palace upang malasap nito ang lahat ng paghihirap na dinanas niya noon ng 10 ulit pa. Sa eksakto sa sandali namang iyon ay naging napakabigat ng kapaligiran ng biglang kumalat sa buong lugar ang isang banayad at eleganteng halimuyak. Kasabay nito ay isang tinig na tila kampana ang dahan daw ang umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat.
Nang marinig naman ang tinig na iyon ay biglang sumama ang kutob ni Ruan Zimao dahil nakikilala niya ang pinagmumulan ng tinig. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit kinailangan pang lumitaw ng taong iyon sa ganitong pagkakataon kung kailan lugmok na lugmok siya. Ilang sandali pa ang lumipas ay isang kumpol ng espiritual na liwanag ang dahan-daw ang lumitaw sa gitna ng lugar at tatlong magagandang figure ang unti-unting nagpakita sa harap ng lahat. Ito ay sina Jiang Rubing at Nolan Jishuan kasama si Xiao Zhu na tahimik na naglalakad palabas mula sa gitna ng mga bulaklak. Sa isang iglap ay tila nawala ng emosyon ang mga naruroon at maging ang liwanag ng buwan ay mistulang nawalan ng ningning sa pagdating ng tatlo lalong-lalo na ni Jiang Rubing. Maging si Leon Xiao ay bahagyang natigilan dahil bagamat nakita na niya noon si Jiang Rubing na nakasuot ng kasuotang panlalaki ay hindi pa rin maitatanggi na kabiga-bighani ang tunay nitong anyo bilang babae. Sa kabilang banda ay agad na nagmamadaling lumapit si Ruan Ziling at sinabi kay Jiang Rubing na malubhang nasugatan ang kanyang kuya. Agad naman na nang itim ang mukha ni Ruan Zimao na kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang mga sugat dahil ngayon pa raw talaga umeksena ang hangal niyang kapatid. Samantala ang buong karamihan ay lihim na napabuntong hininga habang pinagmamasdan si Jiang Rubing dahil ngayon lamang nila tunay na naunawaan kung bakit sinasabing kayang pabagsakin ng kanyang kagandahan ang buong mundo. Sa mga oras na iyon ay tila nawala ng halaga ang mga patimpalak sa torneo dahil si Jiang Rubing mismo ang naging pinakamalaking atraksyon sa kanila. Bahagyang natigilan naman si Jiang Rubing bago mahinahong sinabi na nabalitaan niyang naghanda ng piging ang kanyang pinsan para sa mga kapwa martial artist. Dahil mayroon din siyang ilang kaibigang nais makita ay napagpasyahan niyang personal na dumalo sa pagtitipon kaya nakakapagtaka raw kung paano ito nauwi sa isang labanan. Nag-aalalang lumapit si Jiang Rubing kay Ruan Zimao at agad na tinanong kung maayos lamang ba ito. Pilit namang ngumiti si Ruan Zimao habang sinasabing mababaw na sugat lamang ang kanyang tinamo. Ngunit ang kanyang noo ay balot ng malamig na pawis kaya halatang pinipilit lamang niyang magmukhang maayos. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Rubing habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Ruan Zimao. Para sa kanya ay malinaw na hindi magaan ang mga sugat nito kaya nabanggit niya na kung ang piging na iyon ay para sana sa paghahanap ng mga kaibigan sa pamamagitan ng martial arts ay mas mabuti pang huwag na itong ipagpatuloy. Pilit namang itinuwid ni Ruan Zimao ang kanyang katawan at agad na inilihis ang usapan. Nagtataka niyang sinabi na bihirang umalis ng Red Moon City ang kanyang pinsan kaya nais niyang malaman kung sinong kaibigan ang sinadya nitong puntahan. Dahan-dahan namang inilibot ni Jiang Rubing ang kanyang tingin sa buong paligid at nang mapansin iyon ng mga kabataang naruroon ay agad nilang itinuwid ang kanilang mga tindig para ipakita ang kanilang pinakamahusay na anyo sa pag-asang mapansin ng dalaga. Samantala ang mabigat na tensyon na dulot ni Li Yi ay tila biglang naglaho na parang yelong na tunaw. Gayunpaman isa sa mga kabataang iyon ay hindi man lamang pinansin ni Jiang Rubing. Sa halip ay diretsyong naglakad siya patungo kay Leon Xiao at kalmadong tinanong kung bakit mag-isa lamang ito at kung nasaan ang big brother nilang si Lu Qingyan. Bahagya namang napangiti si Leon Xiao at mapait na sinabing marahil ay natutulog pa rin ito dahil napagod daw ito noong huli silang dalawa na nagkita. Agad namang napunta kay Leon Xiao ang tingin ng lahat at ang kanilang mga mata ay napuno ng gulat at galit dahil sa matinding selos. Sa mismong sandali namang iyon ay inilabas ni Jiang Rubing ang isang kahon at iniabot iyon kay Leon Xiao. Muling namang natigilan ng buong karamihan nang makita nilang personal na iniabot ng Diyosa ang bagay na iyon sa ating bida. Kaagad na sinuri ni Leon Xiao ang laman ng kahon gamit ang kanyang divine sense at agad niyang nakumpirmang naroon nga ang lahat ng East Sea Moon Pearls at walang kahit isa ang nawawala. Bahagya siyang ngumiti at sinabing tama ang mga laman ng kahon at taos puso siyang nagpapasalamat. Malamig namang sumanghal si Jiang Rubing at sinabing ang pagkuha niya sa mga bagay na iyon ay dahil may isang taong malaki ang naitulong sa kanya. Idinagdag pa niyang ipinakiusap ng taong iyon na ipaabot ang isang mensahe na kailangan daw tumupad ng ating bida kahit na anong mangyari dahil umaasa ito sa kanilang kasunduan. Nang marinig iyon ay agad na naunawaan ni Leon Xiao ang tinutukoy ni Jiang Rubing kaya kalmado niyang sinabing sabihin na lamang sa taong iyon na huwag mag-alala dahil ang kanyang salita ay hindi kailanman mababali. Marahan na sumanghal si Jiang Rubing at may halong panunuyang sinabing hindi niya akalaing napakarami palang kakilala ni Leon Xiao at maging ang taong iyon ay may kaugnayan din dito. Para sa kanya ay hindi talaga maliit ang kakayahan ng ating bida at talaga hindi pa niya ito lubos na kilala.
Bagamat malamig ang kanyang tono ay may bahagyang hinanakit na nakapaloob dito na para bang isang babaeng hindi nasisiyahan sa kanyang kasintahan. Lalo namang namutla ang mukha ni Ruan Zimao dahil hindi lubos maisip na kayang magpakita ng ganon na ekspresyon ang kanyang pinsan. Maya-maya pa ay hindi na niya napigil ang malamig na tanungin kung paano nagkakilala sina Jiang Rubing at Li Yunxiao. Agad namang ibinaling ni Jiang Rubing ang kanyang tingin kay Ruan Zimao at malamig na sinabing wala itong karapatang pakialaman kung sino ang kanyang nakakasama. Gayunpaman ay nabalitaan niyang balak din itong sumali sa torneo sa arena kaya nais niyang malaman kung ano ang tunay nitong pakay. Dahil sa malamig na titig ni Jiang Rubing ay agad na napatikom ang bibig ni Ruan Zimao at hindi ito nakasagot kahit isang salita. Sa sandaling iyon ay lumabas mula sa karamihan si Ruan Ziling at sinabing hindi pa rin ba nauunawaan ni Jiang Rubing ang tunay na nararamdaman ng kanyang kuya. Ipinaliwanag niya na ang isang magandang babae ay nararapat lamang sa isang tunay na ginoo at dahil magkababata ang dalawa ay paulit-ulit na nakiusap si Ruan Zimao sa kanilang tiyuhin upang mabigyan ng pagkakataong sumali sa torneo. Ayon pa sa kanya ay ginawa lamang ng kanyang kuya ang lahat ng iyon dahil sa tapat nitong damdamin. Nang marinig iyon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Rubing bago malamig na sinabing walang kinalaman ang torneo sa arena sa kanyang kasal. Kung hindi niya gusto ang isang tao kahit pa ito ang pinakamalakas sa buong mundo ay hindi niya ito kailanman pakakasalan. At kung may gusto man daw na ipilit ang kasalang iyon ay mas mabuti pang ang kanyang mga magulang na lamang ang magpakasal doon. Bigla namang umalangaw ang malakas na tawa ni Li sa buong lugar habang pumapalakpak siya sa naging sagot ni Jiang Rubing. Para sa kanya ay hindi naman masama ang personalidad ni Jiang Rubing at sa katunayan ay iyon pa nga ang tipo ng babaeng gusto niya. May kapal pa ng mukhang sinabi nitong maghintay lamang daw si Jiang Rubing sa bahay nila dahil kapag natalo na niya ang lahat ng mga henyong naririto ay kukunin niya ito bilang isa sa kanyang mga babae. Ang kanyang tawa ay puno ng kayabangan at kahalayan dahilan upang agad na magdilim ang ekspresyon ng lahat. Samantala muling sumiklab ang galit ni Ruan Zimao at dahil sa tindi ng kanyang emosyon ay sunod-sunod na naman siyang napaubo. Sa kabilang banda ay malamig na ngumiti si Cheng Haomiao at may pang-uuyam na sinabing hindi ba nakikita ni Li na may ibang taong gusto si Jiang Rubing. Kung ipipilit pa rin daw nito ang sarili ay baka pansamantalang asawa lamang ang kahantungan nito. Humalaklak naman si Li at walang pakundangang sinabing basta maging babae niya si Jiang Rubing ay sapat na iyon. Kahit pa raw matigas ang puso nito ay kaya niya pa rin itong pasukuan dahil marami namang paraan para doon. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita ay biglang sumabog ang killing intent ni Jiang Rubing at sa isang iglap ay naging tila bahaghari ang kanyang espada habang mabilis na tumarak patungo kay Li. Nang makita iyon ay ngumisi lamang si Li at may kabastusang sinabing mas lalo siyang nasasabik sa ganitong uri ng panunupil. Hindi man lang niya nilingon ang paparating na espada at basta na lamang niya itong pinitik gamit ang isang daliri. Sa lakas naman ng kanyang puwersa ay agad na tumalsik palayo ang espada ni Jiang Rubing kasabay ng bahagyang pagtalsik nito sa bandang gilid. Mabilis namang sinalo ni Nolan Jishuan si Jiang Rubing bago galit na sinigawan si Li at tinawag itong lapastangan dahil nagawa nitong saktan ang isang babae. Ngayon pa lamang daw ay masasabi na niyang hindi karapat-dapat si Li para sa kanyang kaibigan kaya naman wag na raw itong umasa pa na matututunan siyang mahalin ni Jiang Rubing. Subalit lalo lamang humalaklak si Li habang mabilis na sumusugod sa kanilang dalawa. May halong kahalayan pa nitong sinabing sa pagpunta niya sa Red Moon City ay balak niyang angkinin silang pareho. Napakabilis ng kanyang movement technique at sa isang iglap ay tila maaabot na niya ang dalawang dalaga. Ngunit eksakto sa sandaling iyon ay isang kalmado at banayad na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Tinanong nito kung kailangan pa ba talaga siyang pilitin ni Li na humanap ng dahilan upang sampalan ito. Bago pa man makapag-react ang sinuman ay isang malaking palad ang biglang tumama sa mukha ni Li at pinaikot ito sa ere na parang isang turumpo. Sa gulat at galit ay agad na sumigaw si Li at tinanong kung paano nang ahas si Li Yunxiao na saktan siya. Kalmado namang sumagot si Li Yunxiao na tila natural lamang ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya ay tila nasiraan na ng ulo si Li sa sobrang tagal nitong nag-cultivate. Ang pagsampal rito ay isang simpleng bagay lamang kaya wala nang dahilan para itanong pa kung nangangahas ba siya o hindi. Sa katunayan ay noon pa man ay direng-diri na siyang gawin iyon.
Labis namang nagulat sila Jiang Rubing at Nolan Jishuan sa nasaksihan nila gayong bagamat alam nilang malakas si Leon Xiao ay hindi nila lubos akalain na kaya nitong sampalin ang isang martial sovereign realm expert. Samantala sa loob ng mansyon ng City Lord ay muling naging kalmado ang ekspresyon ni Ruan Hangyo habang malamig na napapabuntong hininga dahil para sa kanya ay puro basura lamang ang mga kabataang naruroon. Lahat sila ay gustong pakasalan si Jiang Rubing ngunit nang ito na mismo ang inaapi ay wala ni isa ang nang-ahas na gumawa ng hakbang kaya sa tingin niya ay wala ng silbi ang pagdadala sa mga ito roon. Sa kabilang banda naman sinabi ni Jiang Churan na si Li Yi ay isang taong malupit at mayabang na kumikilos lamang ayon sa sariling kagustuhan kaya mahihirapan itong makamit ang malalaking bagay. Ngunit ang City Lord ng Martial Flame City ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya lubos na maunawaan kaya nais niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang makita ang tunay nitong kakayahan. Sumang-ayon naman si Ruan Hangyo pero may duda siya na bagamat may lakas ng loob ang binata ay hindi nito isinasaalang-alang ang napakalaking agwat ng lakas sa pagitan nila. Para sa kanya ay may tapang lamang ito ngunit kulang sa diskarte kaya wala rin itong malaking mararating. Bahagyang ngumiti si Jiang Churan bago sinabing ang pagiging padalos-dalos ay walang maidudulot na mabuti ngunit ang pagkatakot na lumaban ay hindi rin tamang landas. Nang tanungin niya kung ano sa tingin ni Ruan Hangyo ang dapat gawin ay sumanghal lamang ito at sinabing natalo si Ruan Zimao kanina dahil nabigla lamang ito. Kung pareho raw silang handang lumaban ng patas ay mahirap sabihin kung sino ang tunay na mananaig. Bahagyang ngumiti si Jiang Churan at sinabing hindi naman talaga mahina si Ruan Zimao ngunit mas interesado muna siyang makita ang tunay na kakayahan ng City Lord ng Martial Flame City. Bukod pa rito ay tila maganda rin ang relasyon nito kay Jiang Rubing dahil nagawa pa nitong nakawin ang East Sea Moon Pearls upang ibigay kay Leon Xiao. Bumalik ang tagpo sa lugar ng labanan at sa ibabaw nito ay biglang sumabog ang isang napakapangibabaw na demonic chinili na agad na bumalot sa buong lugar. Subalit bahagya lamang ngumiti si Leon Xiao at sinabing noong una ay inaakala niyang maaari silang uminom ng alak at mag-usap ng maayos pero mukhang kailangan muna pala raw niyang sampalan ang bibig ni Li Yi bago tuluyang gumaan ang pakiramdam niya. Sa mga binitawan namang salita ni Leon Xiao ay naging masaya ang ekspresyon ni Cheng Haomiao. Napagtanto niyang mas malakas pa si Li Yi kaysa sa inaakala nila kaya sa ngayon ay umaasa na lamang siyang magtatagal pa ang laban nila ni Leon Xiao upang mabawasan ang lakas nito at maging mas madali niyang malinis ang gulo kapag siya na ang kumilos. Naniniwala siyang walang magiging laban si Leon Xiao kay Li Yi pero sapat na raw na bawasan nito ang lakas nun para sa kanya. Bigla namang inilabas ni Leon Xiao ang kanyang 9th rank sword artifact sabay nagbitaw na ngayon daw ay siya muna ang magtatrabaho para turuan ng leksyon ang mga mayayabang na martial sovereign realm expert kagaya ni Li Yi.